morning gid sa aton nga tanan. Salamat sa Ginoo sa nga kagayunan na ginhatag sa aton nga makapadayon kita sa pagpamalandong sa iyang pulong. Gani subong nga aga, isa ini sa mga kalipay nga usadiin kita makapadayon sa pag-istorya sa Ginoo. Kag aton man nga matalupangdan sa gihapon nga ang Dios labi kag labaw sa kananuman ang may-ara kita sa sini nga kalibutan. Subong nga aga basa ako diri from the book of Micah, chapter 6, verse 8. Kung may mga Bibles ka mo dara, pwede nyo sundan sa inyong mga mata. He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Ginoogid magpakamaayos ang iyang pulong subong nga aga. Pasalamat kita nga hindi lang nga may ara kita nga dugang kabuhi nga gina-enjoy sa mga tion, kundi may ara kita sa nga amay nga usadiin nangindako gid nga pagpakamayo sa aton. Not only sa paghimuno sa aton nga mga physical nga needs, but much more sa aton gid nga spiritual nga kinahanglanon. Kabalo gid kita nga kung sadiin ang aton nga ginatulok sa sini nga mga tinion is not only our enjoyment sa sining kalibutan, but we are looking forward for the eternity nga aton man nga natun-an kag aton man nga pag-enjoy sa pila ka adlaw tungod ina gin aman kag gin hatag sa Ginoo sa aton o sa diin aton gid ma-enjoy didto sa lugar nga ginaman niya sa aton. You know, having a father, it is something o sa diin dako gid nga kagayunan sa aton. Isa na dra ang tanan nagahandom gid sa gitawag nga protection. Nagahandom sa gitawag nga provision. Kag ina nga mga butang, kabalo kita if we have that great father, mahambal naton nga Ginoo ang tanan ara gid sa aton. You know, kung aton i-compare ina sa aton nga biological nga mga amay, kabalo kita nga aton nga mga amay hindi man gid perfect, may mga weaknesses man, limitations sa kabuhi. And yet, if they really understood sa kung ano man ang ilang man nga responsibility sa ilang family, makita naton kung naging responsible sila, ang panimalay masulhay. But then, talking about a God who is our great Father, kabalo kita nga ang problema is not to that Father nga kilala naton, nagatuuhan naton. But the problem sometimes is ara sa aton. On how we trust, on how we consider sa silang amay sa aton man mga pagkabuhi. You know, sometimes naintindihan naton, nagnabalaan naton nga ina Diyos nga gamhanan. But then sometimes may mga bagay yung salin aton ginahimo that instead to love, to embrace that God, nga usa di nakita naton nga wala kakulang sa aton, sometimes He chose to rebel against Him. But then kung makita naton diri sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, especially in 1 John chapter 3, verse 1, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know Him. It is very specific, clear nga makita naton diri. Those who could claim nga ang amay, ang Ginoo among ilang nga amay, are those people who have that special relationship with that Lord, with that God. Pwede galing nga makatawag kita nga Ginoo, and yet hindi naton siya kilala, o kung hindi naton kilala ang iyang mga kaanakan because of that relationship nga wala sa sinangamay. Kabalo kita nga ang gugma sa Dios ginhatag sa aton gid paagi sang iya bugtong anak napatay dito sa cross, nagpaagi sa dugo, kag ang aton nga pagtuo sa sina nga natabo dito sa cross, kag pagbaton sa iyang aton Dios sa personal nga luwas, amo ang nagpat-in sa aton nga nangin anak sang sini nga Dios. You know, knowing that God as our Heavenly Father, una makita naton diri, we have to consider the blessing of having a God as our Father. I-claim naton ina. Aton ina nga i-embrace sa kabuhi naton
Salamat sa sila nga pagpakamaayo. Maybe you are looking for material things nga mahambal mo nga blessing, but then wala man ayhan ikaw sa mga material ng mga butang ipakita sa imo man niya nga palad o kung sa kung anuman nga pagkabuhi nga may ara ka. Having that God in your heart, it is more than the things, the blessings nga imo gina-consider sa imo kabuhi. Kung may ara pa nga pinaka-best nga blessing nga aton niya nga i-enjoy kag aton niya nga i-embrace ang aton niya batunon sa aton nga pagkabuhi is having that Father sa diin, our Heavenly Father. Makita natin dre, if we consider God as our Heavenly Father, makita natin, una-una gid, He is the source of every good and perfect gift from above. Makita natin ina in the book of James, chapter 1, verse 17. Ano gid bala ang butang nga ara sa imo subong nga mahambal mo nga hindi ina halin sa Ginoo? Of course, magpakasala. Ang mga kabuhi, ang pagkabuhi ng kalibutanon, hindi na iya sang Diyos. But then, halin sa imo ginasuksok, halin sa imo yang huna-huna, even sa imo nga pag-enjoy sang kung anuman nga may ara ikaw subong, that is from the Lord. He is the source of every good and perfect gift. And second, He provides us comfort in our afflictions. There are people sometimes, kamambal sila, ako'y magupod sa imo, dan taka, buligan taka, and yet sometimes, hindi man nila mahimo ang ilang promise. But then since then, kung makita naton ang Ginoo dere, naghambal, He is the one who could what? Provide sang comfort sa mga tinion that we are struggling. He will give us peace and even strength sa mga tinion that we are afflicted. That is in 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4. And then makita naton dre ang gugma sang Dios masangkad. Wala nagkakakulang. Wala nagkakautod. Ang gugma sang Dios nagapadayon sa pag-alay-ay sa aton. But then makita pagid naton dre the promise that He never forsake us. He will never leave us. Ang gid bala ang reason nga hindi kita pag-ibilin sa Ginoo o kung hindi kita pag-isikway sa Ginoo. Damo sang rason. Because ang aton man niya nga kabuhi, sang aton niya man niya nga tagipusoon. But then kung tuloko naton, yes, naakig ang Ginoo sang aton ginahimo o kung sa aton nga pagginawi nga kalibutanon, but wala niya kita ginbabayan. Nga hindi kita makakilala sa iya, nga hindi kita makatalupangod that we are all sinners. And we need our Heavenly Father to provide the very need of man. Amo ang iyang bugto nga anak, nagpalansang sa cross, nagpaagay sang edugo para sa kabayaran sa aton nga mga sala. If God is not faithful in all He promised, wala sang gitawag ni eternity. Wala kita sang palaabuton, wala kita sang paglaom. But then, makita naton diri nga ang promise sa Ginoo is very possible. Una-una gid, ang Ginoo ya wala nagabutig. Ang Ginoo ya matuod siya ginahimo. And everything that He said, iya ina ginhimo kag natabo. That is God. And second, makita naton diri nga blessing of having that Heavenly Father nga makita naton nga nangin matutom, nangin maayo sa aton. May mga bagay nga dapat naton man i-consider. We have that faithful God, we have that faithful Father nga among naga-alay-ay sa aton, naga-provide sa aton. Ano naman yang aton man nga bahin? To appreciate, to acknowledge this very God, this faithful God that we have. Aton nga unahon diri is our responsibility. What is my responsibility sa akon nga amay nga nangin matuod, nangin matutom sa akon? Una-una gid nga gina-mention sa pulong sa Ginoo from the book of James chapter 4
Verse 7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. The first part of this verse, makita natin ang word na submit. That's why number 1, we must submit to our Heavenly Father. Paano naton ipakita that we are submitting to that Heavenly Father? You know, by submitting ourselves to His Word. Not only by reading, not only by quoting, sa kung ano dira ang aton nga nakita nga pagpakamaayo, but by living on what you read sa pulong sa Ginoo. Ano gid ang principles ng pulong sa Ginoo? Ano gid ang standards ng pulong sa Ginoo? We have to follow. We know nga hindi mahapos ang pagsunod because kung makita naton daw tanan na lang nga ginasulat sa pulong sa Ginoo naga-contradict sa aton man nga will. And yet we have to remember nga kung ang aton nga will is in line sa huna-huna sa tagipuson sa Ginoo, wala kita sa dapat ka problemahon sini. In fact, aton nga ma-enjoy kag ma-appreciate ang kabuhi ang ginhatag sa Ginoo sa aton. Even though we are still in this struggling world, even though we are still in this dark world. Ma-enjoy gyapon naton, knowing that we are believing, we are following His Word, we are following God. And second, by submitting to His providential working in our lives. Ano gid bala, Lord, ang will mo sa ako? Hindi kita maghambal nga, Lord, I will follow whatever you want. But then, ang imo gyapon actuation, ang imo gyapon ginahimo are against sa pulong sa Ginoo. Hindi niya mo insakto. In surrendering your life to God, and submitting your life to God, that is something, o sa makita naton, we are following the will of God. And not only we must submit to God, but we must also draw near to God. Ano yang imo ginahimo sa pagpalapit mo sa Ginoo? Because in James chapter 4, still in chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. You know, our God is a perfect God. Our God is clean. Our God is pure. Our God is blameless. If you consider yourself as a son or a child of God, you should consider that life who is blameless, ang kabuhi nga matarong sa tubangan sa Ginoo, ang kabuhi nga putli, ang kabuhi nga wala sang kasawayan, ang kabuhi nga nagatinguha sa pagsunod, sa pag-alagad sa Ginoo. You know, very clear, ginhambal sa pulong sa Ginoo, cleansing our hands, purifying our hearts. It doesn't mean nga memorize natin ang pulong sa Ginoo. It doesn't mean nga sa diin na balaan natin kung ano dira ang mga principles ng pulong sa Ginoo. But the question is, how would you do it? How would you live on those principles that you knew in that very Word of God? You know, kung wala pa ikaw nakakilala sa Ginoo, just ask forgiveness sa tanan ng mga sala mo. Claiming that you have nothing, you cannot make yourself clean kung sa imo lang kaugalingon. But believing that the only Jesus Christ, who made Himself of no reputation, He died, He shed His blood for you. Tuuhan mo na. Because He is the only one who could do it for you. Salamat sa Ginoo. Salamat sa aton nga amay nga ginpadalang iyang nga bugto nga anak para nga kita may paglaom, may kabuhi nga wala sang tapusan. To survive that struggling heart sa kalibutan. To have that forgiveness. To strengthen us to follow the Lord. And to enjoy that repentance, that confession of sins na aton ginahimo sa tabangan sa Ginoo. Yun nga ginhambal ko nga dapat enjoy naton ang ini nga confession sa aton sala.
because we are now free from a damnation of sin. Kung wala sang confession, wala gid sang langit para sa ato. Pero salamat sa Ginoo. We thank God. We thank you, Lord, because of your life. Salamat sa Amay, sa Heavenly Father, na miyara kita concern to the eternity of mankind. Kabay pa abyan sa aton nga pag-alagad, sa imo nga pag-alagad sa Ginoo, sa imo nga pag-enjoy sa sining nga kalibutan, sa sining nga kabuhi nga ginhatag sa Ginoo sa aton, because you are still here in this world. Dumduma that we have that Heavenly Father who always concerned about our eternity. Kabay pa nga may ara man ikaw ng eternity. Bilang adlaw, tawagon kita sa Ginoo. Wala sang pangduwa-duwa. Dalhon niya kita sa himaya. Kaupod niya. As we recognize, as we acknowledge that Heavenly Father, let us serve the Lord. Let us follow Him. Let us do our all for His honor and glory. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for this blessing of having you in our lives. Salamat gid, because you're not only concerned sa amon Ginoo nga physical nga needs, but ang amon Ginoo kinanglanon gid labi kag labaw ang amon nga kabuhi nga may ara gid nga pakadtuan eternity. Salamat ti ginhatag mo ina through the Lord Jesus Christ. Kung pantagatag sa amon, we have that relationship with you. Kung may ara man nga wala pa sang kaangtaran sa imo buligi Ginoo nga hangpan na kinanglanon ikaw, tuuhan ikaw, matunon ikaw, na iyaman Diyos at prosalaman ng Lord. Salamat sa iyong pulong. Salamat sa inyong ation. In Jesus' name we pray. Amen.